Mga kasirin, ready na ba kayo sa isang kwentong siguradong magpapainit ng usapan? Mayamang lola na tikman ang katawan ko. Yes, you heard it right. Isang di inaasahang connection. Isang binata at isang mayamang lola. Paano nagsimula? Ang lahat? Pera lang ba ang habol? O may mas malalim pang dahilan? Nako, siguradong maraming magiging opinion dito. Kaya, relax lang, makinig, at alamin natin ang buong kwento. But please, don't forget to like and subscribe para sa mga update, story natin. DJ Serene, tulad ng ibang mga batang lalaki na naghahanap ng paraan upang makaalis sa kahirapan, naghanap ako ng pagkakataon para baguhin ang buhay ko. Matapos ang ilang taon na pagtatrabaho bilang call center agent, nasanay na akong maghanap ng mga shortcut sa buhay, mga daan na madali lang at mabilis. Hindi ko na iniisip kung anong sakripisyo ang kailangan ko gawin, basta't ang goal ko lang ay makuha ang lahat ng gusto ko. Isang gabi, lumabas ako kasama ang mga kaibigan ko para mag-relax, mag-party at makalimot sa hirap ng trabaho. Ang bar na pinuntahan namin ay matatagpuan sa Quezon Avenue. Masyadong maingay, puno ng mga tao, at hindi ko akalain na magbabago ang buhay ko roon. Doon ko siya unang nakita. Si Lola. Hindi ko alam kung bakit siya ang una kong nakita sa dami ng tao sa paligid, pero ang mga mata ko ay nakuha ng tingin niya. Hindi ko pa siya kilala, pero may mga bagay akong naramdaman sa kanya na hindi ko pa nararamdaman sa ibang babae. Matangkad, may edad, pero ang mga mata niya ay punong-puno ng alindog at karanasan. Parang may nakita akong misteryo sa kanya, isang misteryong hindi ko kayang ipaliwanag. Habang nakatambay kami sa bar, hindi ko maiwasang tanawin siya mula sa malayo. Hindi ko alam kung bakit, pero naramdaman ko na may connection kami. Sa tuwing tinitingnan ko siya, parang may magnetismo, parang ako lang ang nakakaintindi sa mga mata niya. Pero alam ko rin sa sarili ko na hindi ko siya kayang makuha ng basta-basta. Siya si Lola, may edad, at mayaman. Ako, isang ordinaryong lalaki na naghahanap ng pagkakataon upang makahanap ng pagbabago sa buhay. Kaya naman nang lumapit ako sa kanya, hindi ko na inisip ang anuman kundi ang makuha ang mga bagay na gusto ko sa kanya. Ma'am, may gusto po ba kayong inumin? Tanong ko sa kanya. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko, pero may lakas ng loob akong lumapit sa kanya at magtanong. At sa hindi ko inaasahan, sumulyap siya sa akin, ngumiti, at sinabing, "Sige, mag-order ka ng isang round." Doon ko na naramdaman na may kakaibang connection kami. Hindi ko alam kung anong nangyari, pero parang biglang naging mas magaan ang lahat sa paligid ko. Si Lola, na hindi ko pa kilala, ay may isang bagay na kayang magbago sa lahat ng aspeto ng buhay ko. Matapos ang unang gabing iyon, naging madalas na ang pagkikita namin. Hindi ko na lang siya tinitingnan bilang isang mayamang babae na may edad, kundi bilang isang pagkakataon, isang daan upang makuha ko ang lahat ng material na bagay na wala ako sa buhay ko noon. Si Lola, sa kanyang edad, ay may aura ng isang makapangyarihan at respetadong tao. Isang tao na ang salapi ay hindi naging problema, kundi isang tool upang makamtan ang lahat ng gustong mangyari sa buhay. Hindi ko rin inasahan na magkakaroon kami ng close connection. Puno ng karanasan at aral sa buhay si Lola. Madalas kaming magkausap tungkol sa mga bagay na mahirap abutin, mga pangarap na mahirap maabot. Ang mga usapan namin ay hindi nauurong. Hindi ko alam kung dahil ba sa pagtanggap niya sa aking mga kwento o dahil sa paraan ng aking pakikisalamuha. Pero sa mga sumunod na linggo, hindi ko maiwasang magsimulang magsinungaling na wala akong ibang layunin, kundi ang magsaya at mag-enjoy kasama siya. Isang gabi, sa isang mamahaling restaurant,
Tinanong ko si Lola kung gusto niyang maglagi pa sa lugar o pumunta sa ibang bar para mag-continue ng night. Hindi ko na inisip kung anong magiging reaction niya. Ang alam ko lang, gusto kong makuha ang lahat ng bagay na inaasam ko sa buhay. Si Lola, bagamat alam kong hindi ko siya kayang mahalin tulad ng ibang babae, ay isang malaking pagkakataon. Ang mga material na bagay na akala ko noon ay hindi kayang abutin, ay naging accessible sa pamamagitan ng relasyon namin. Sa mga gabing kami lang ang magkasama, ang mga tanong ko sa sarili ko ay unti-unting nawawala. Kasi ang alam ko lang ay masaya akong makasama siya at sabay na natutulungan kami sa mga pangarap namin. Naging routine ko na ang makasama siya. Kada weekend, kada pagkakataon na available kami, magkasama kami. Hindi ko na rin iniisip kung anong magiging epekto ng relasyon namin sa iba, sa mga tao sa paligid o pati na rin sa kanya. Dahil sa bawat pagkakataon na kami lang, palaging may kasama kaming saya at mga bagay na hindi ko kayang makuha ng mag-isa. Pero habang tumatagal kami, nagsimula akong mag-isip ng mga plano para sa sarili ko. Gusto ko makuha ang lahat, mga mamahaling gamit, kotse, at mga material na bagay na noon ay tila imposible. Ang pakiramdam ko ay para akong hindi na kailanman magiging katulad ng dati. Sa bawat araw na dumaan, parang ang saya ko lang. Hindi ko na kinakailangan maghirap. Hindi ko na kinakailangan magtrabaho ng doble. Si Lola, sa kabila ng kanyang yaman, ay nagiging daan para makuha ko ang mga bagay na gusto ko sa buhay. Pero dumating ang isang punto na hindi ko na kayang itago ang aking nararamdaman. Parang gusto ko nang magsalita, magsabi ng totoo. Ngunit hindi ko magawa. Ang mga bagay na akala ko noon ay importante, biglang naging maliit. Ang mga bagay na akala ko noon ay kayang magbigay kasiyahan, naging burden sa puso ko. DJ Serene, simula nung naging kami ni Lola, unti-unti nang nagbago ang buhay ko. Wala na akong pinoproblema sa pera. Lahat ng gusto ko, binibigay niya. Mamahaling sapatos? Meron. Bagong cellphone? Sagot niya. Weekend getaways sa mga private resort? Wala akong kailangang gastusin. Hindi ko kailangang magtipid, hindi ko kailangang mag-alala sa bills, at lalong hindi ko kailangang pumasok sa call center nang may pangamba kung kakayanin ko pang mabuhay hanggang sa susunod na sweldo. Para akong may sugar mommy, pero mas sophisticated. Mas may power. At gusto niya ako. Sobrang gusto niya ako. Kung tutuusin, wala naman talagang mali sa setup namin. Wala naman akong pinilit. Hindi ko siya ginamit ng literal dahil kusa naman siyang nagbibigay. Pero hindi ko rin siya mahal. At ito ang parte ng kwento na unti-unti kong hindi na kayang isantabi. Noong una, akala ko kaya ko. Akala ko kaya kong i-maintain ang ilusyon na masaya lang kami at walang ibang dahilan kung bakit kami magkasama. Pero habang tumatagal, mas lalong nagiging malinaw sa akin ang realidad. Hindi ko siya mahal, pero kailangan ko siya. At siya naman, mahal ako at hindi niya alam na hindi ko siya mahal. Lalong lumala ang guilt ko nang mapansin kong bumabagsak. Nasya kong noon, palaging masigla si Lola. Ngayon parang ang bilis niyang mapagod. Kapag nagde-date kami sa mga mamahaling restaurant, madalas na siyang tahimik. Hindi ko alam kung napansin niya nang unti-unti akong nagiging malamig or kung may bumabagabag sa kanya na hindi ko alam. Isang gabi, habang nasa kondo kami niya sa BGC, narinig ko siyang umiyak sa banyo. Hindi ko alam kung bakit. Pero sa puntong yon, parang gusto kong umalis. Gusto kong takasan ang sitwasyon. Para akong bata na nahuli sa kalokohan. Pero hindi ko alam kung anong gagawin ko para itama ang lahat. Sa totoo lang, iniisip ko pa rin kung paano ako makakalusot nang hindi ko siya kailangang saktan.
Gusto ko pa rin ang buhay na meron ako ngayon. Pero paano kung malaman niya ang totoo? Paano kung isang araw, magising siya at maisip niyang hindi ako worth it? At paano kung mahal ko na siya? Hindi bilang isang lover, kundi bilang isang taong naging bahagi ng buhay ko? DJ Serene, dumating ang gabi ng aming dinner date sa isang high-end na restaurant sa Makati. Dati, excited akong sumama sa kanya sa mga ganitong lugar, lalo na't wala akong kailangang bayaran. Pero ngayong gabi, parang may bumabara sa lalamunan ko. Si Lola, gaya ng dati, ay naka-eleganteng damit. Pearl necklace, designer bag, at mamahaling pabango na kumakapit sa hangin tuwing gumagalaw siya. Pero may isang bagay akong napansin, mas mukha siyang pagod ngayon. Habang kumakain kami, tahimik lang siya. Wala na yung masayang kwento niya tungkol sa mga business meetings niya. Wala na rin yung dati niyang energy sa pagkwento ng nakaraan niya. At saka siya nagsalita. Aldrin, mahal. Mo ba ako? Para akong napako sa kinauupuan ko, mabilis na bumilis ang tibok ng puso ko. Ang tanong niyang iyon ay isang bagay na pilit kong iniiwasan mula nang magsimula ang relasyon naming dalawa. Pero ngayong hinarap niya ako ng direkta, wala akong lusot. Pilit kong pinakalma ang sarili ko. Humigop ako ng wine, pero kahit ang mamahaling alak na ito ay hindi makapagpatuyo sa panlalamig na nararamdaman ko sa dibdib ko. Ano ba namang tanong yan, Lola? Pilit kong idinaan sa biro, pero hindi siya natawa. Aldrin, seryoso ako. Tumitig siya sa akin, at doon ko lang napansin ang lungkot sa kanyang mga mata. Hindi na siya yung matapang at mayabang na babaeng nakilala ko sa bar. Hindi na siya yung babaeng walang pakialam sa sasabihin ng iba. Ngayon para siyang ordinaryong babae na naghahanap ng kasiguraduhan. At alam kong wala akong maisasagot na ikatutuwa niya. Gusto ko siyang pagsinungalingan pero hindi ko kaya. Hindi ko kaya dahil kung magsisinungaling ako ngayon, alam kong mas lalo lang siyang masasaktan kapag nalaman niya ang totoo. At kung magpapakatotoo naman ako, mas lalo lang akong magmumukhang gago. Kaya umiling na lang ako. Kitang-kita ko ang sakit sa mukha niya. Hindi siya umiyak, pero ramdam ko ang bigat ng bawat segundo ng katahimikan sa pagitan namin. Akala ko totoo to, mahina niyang sabi. Hindi ko alam kung ano ang isasagot ko. Nasa harapan ko siya, pero pakiramdam ko, unti-unti siyang lumalayo. At mas lalo akong nanlumo nang bigla siyang tumayo. Kinuha ang kanyang clutch bag at walang anumang salita, iniwan ako sa restaurant na iyon. Nanatili akong nakaupo, walang magawa. Para akong bata na pinagalitan ng magulang, pero sa pagkakataong ito, hindi lang ito tungkol sa isang simpleng pagkakamali. May isang bahagi sa akin na gusto siyang habulin. Sabihin sa kanya na kahit hindi ko siya mahal, hindi ko rin siya gustong saktan. Pero anong silbi ng mga salitang iyon? Wala. Dahil alam kong huli na ang lahat, DJ Serene, dumaan ang ilang araw na hindi kami nag-usap ni Lola. Dati, halos araw-araw niya akong tinatawagan o tinitext. Pero ngayon, biglang tumahimik ang mundo ko. Akala ko okay lang sa akin. Akala ko babalik siya. Pero habang lumilipas ang mga araw, doon ko lang naramdaman ang bigat ng pagkawala niya. Una, naubos ang pera ko. Nasanay kasi akong siya ang sumasagot sa lahat ng gastusin ko. Mga bills sa kondo, kuryente, credit card bills, pati na rin ang mga luho ko. Lahat yon siya ang may sagot. Ngayon, bigla akong nagising sa katotohanan na wala na akong sponsor. At hindi lang yon. Dati, akala ko masaya ako dahil sa pera at mga regalo niya. Pero ngayong wala na siya, saka ko lang na-realize na hindi lang siya isang sugar mommy sa buhay ko. Siya yung taong nakikinig sa mga kwento ko.
Siya yung taong tinatawagan ko tuwing bad trip ako sa trabaho. Siya yung taong nagugustuhan kung kausap kahit wala namang mahalagang pinag-uusapan. At ngayon, wala na siya. Pilit ko siyang tinawagan, pero hindi na siya sumasagot. Nagpadala ako ng text, pero wala na ring reply. Hanggang sa isang gabi, habang ini-scroll ko ang Facebook, nakita ko ang isang post ng pamangkin niya. May sakit si Lola, matagal na pala, at hindi niya ako sinabihan. Kinabukasan, hindi na ako nagdalawang isip. Pinuntahan ko si Lola sa bahay niya sa Forbes Park. Dati-rati, palaging bukas ang gate para sa akin. Sinasalubong ako ng mga kasambahay niya na nakangiti, handang ibigay ang kahit anong kailangan ko. Pero ngayong nandito ako, parang ibang bahay ang pinuntahan ko. Pagkatok ko sa gate, sinalubong ako ng seryosong mukha ng caretaker niya. Sir Aldrin, anong ginagawa mo rito? Malamig na tanong nito. Gusto ko lang siyang makita, sagot ko. Pilit na nilalabanan ang kaba sa dibdib ko. Hindi. Agad sumagot ang matanda. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa na parang sinusukat kung may karapatan pa ba akong pumasok sa bahay na ito. Pasensya na sir, Anya. Pero hindi ka na pwedeng pumasok. Nagpantig ang tenga ko. Ano? Bakit? Basta, utos po. Hindi ko alam kung kanino galing ang utos na iyon. Kay Lola ba o sa mga kamag-anak niyang hindi ako gusto? Pero isa lang ang alam ko. Hindi ko siya matitiis na hindi makita. Hindi ako aalis hanggat hindi ko siya nakakausap. Matigas kong sagot. Hindi? Na ako pinansin ng caretaker. Muling isinara ang gate at iniwan akong nakatayo sa labas. Sinubukan kong tawagan si Lola, pero hindi na siya sumasagot. Nagpadala ako ng text pero ni isang scene, wala akong nakuha. Habang nakatayo ako sa harap ng mataas at bakal na gate, doon ko lang naramdaman ang totoong bigat ng sitwasyon. Lumipas ang halos isang oras at hindi pa rin ako umaalis hanggang sa isang itim na SUV ang pumarada sa harap ng bahay. Bumaba ang isang lalaking nasa edad 30, formal ang suot at may dalang isang bag na mukhang may lamang papeles. Hindi ko siya kilala, pero parang pamilyar ang mukha niya. Bakit nandito ka? Malamig ang tono ng boses niya. Ako dapat ang magtanong. Niyan, sagot ko. Sino ka ba? Sino ako? Ngumisi siya, pero halatang pangungutya sa mukha niya. Ako si Daniel, pamangkin ni Lola. Parang binagsakan ng bato ang dibdib ko. Narinig ko na minsan ang pangalan niya noon. Alam kong isa siya sa mga kamag-anak ni Lola na hindi pabor sa amin. Ang sabi ni Lola, matagal na silang hindi nagkakaintindihan ng pamilya niya pagdating sa pera. Anong ginagawa mo rito? Tanong ko. Ikaw dapat ang tanungin ko niyan, sagot niya. Alam mo bang matagal nang may sakit si Lola? Natigilan ako. Anong ibig mong sabihin? Matagal na siyang may sakit, Aldrin. May sakit siya sa puso. Ilang taon na niyang iniinda yun pero hindi niya sinabi sa iyo. Alam mo kung bakit? Napalunok ako. Bakit? Kasi alam niyang iiwan mo siya. Masakit yun. Masakit dahil alam kong may katotohanan sa sinabi niya. Pero mas masakit dahil hindi ko man lang nalaman. Bakit hindi niya sinabi? Bulong ko, kahit alam, kung wala akong aasahang sagot mula sa kanya. Sa tingin mo ba, may halaga ka talaga sa kanya? Nakita ko ang tingin niya sa akin, punong-puno ng panghuhusga. At sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, hindi ako nakasagot dahil hindi ko alam kung paano ipagtanggol ang... Sa kabila ng lahat, DJ Serene, hindi ako sumuko. Ginamit ko ang natitira kong koneksyon para malaman kung nasaan siya. Sa huli, nalaman kong nasa ospital siya.
Isang private suite sa isang mamahaling hospital sa Makati. Hindi ako nagdalawang isip. Agad akong pumunta roon. Pagdating ko, inabutan ko siyang nakahiga sa kama. Mukhang mas lalong nanghina si Lola. Malamlam ang mga mata niya at may nakakabit na dextrose sa kanyang kamay. Parang sinuntok ang dibdib ko sa nakita ko. Dahan-dahan akong lumapit, napansin niyang naroon ako at kahit mahina na siya, bahagya siyang ngumiti. Aldrin, mahina niyang tawag. Lola, sagot ko. Halos hindi mailabas ang boses ko. Hindi ko alam kung paano sisimulan ang pag-uusap. Ang dami kong gustong sabihin. Pero parang hindi sapat ang kahit anong salita para maipaliwanag ang lahat. Patawarin mo ako, bulong ko, halos hindi ko kayang tingnan siya sa mata. Hindi ko inasahan ang ginawa niya. Hinawakan niya ang kamay ko, mahina pero mainit. Hindi kita kailanman sinisi, Aldrin. Bulong niya. Bumagsak ang luha ko. Pero Lola, nasaktan kita. Umiling siya. Alam kong hindi mo ako minahal sa paraang inasahan ko. Mahina niyang sabi. Pero mahal kita sa paraang kaya mo. At sapat na yon para sa akin. Mas lalo lang akong naiyak. Kailan pa ako naging ganitong kahina? Kailan pa ako natutong umiyak para sa isang taong akala ko'y wala lang sa akin? At kailan ko pa naisipang sabihin sa sarili kong hindi lang pera ang dahilan kung bakit ako nandito? Naramdaman kong pinisil niya ang kamay ko at doon ko naramdaman ang bigat ng kanyang pagod. Aldrin, pagod na ako. Hindi ko alam kung anong ibig niyang sabihin, pero isang bagay ang alam ko. Ayaw ko pang mawala siya. Chapter 9, Ang Pagtubos, Redemption. 3 linggo matapos ang huling pag-uusap namin, natanggap ko ang balita. Pumanaw na si Lola. Hindi ko alam kung paano ko ipoproseso ang lahat ng ito. Pumunta ako sa burol niya. Kahit alam kong hindi ako welcome, pero sa pagkakataong iyon, wala akong pakialam sa sasabihin ng iba. Tumayo ako sa harap ng kanyang kabaong, tinitigan ang mukhang parang payapa na, at doon ko lang tuluyang naintindihan ang lahat. Hindi ko siya minahal sa paraan na gusto niyang mahalin ko siya, pero minahal ko siya sa paraan na hindi ko inasahan. Sa kabila ng lahat, naging bahagi siya ng buhay ko, at hindi lang bilang isang sugar mommy, kundi bilang isang taong hindi ko kailanman malilimutan. At sa araw na iyon, sa kauna-unahang pagkakataon, hindi ko inisip ang pera, ang yaman, o ang mga nawala sa akin. Ang inisip ko lang ay ang pag-ibig na hindi ko pinansin noon, at ang taong hindi ko na muling makikita kailanman. At siguro, iyon ang tunay na kabayaran sa lahat ng ginawa ko. Isang pagmamahal na huli ko ng naunawaan at isang pagkawala na hindi ko kailanman kayang palitan. Thank you, DJ Serene, for being a one of your sender.